Hanggang ilang beses dapat magpatawad? Ito ang tanong ni Pedro sa ating Panginoong Jesus. Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? Ilang beses po dapat magpatawad? Medyo nagbayabang si San Pedro nung sinabi niya, Lord, 7 beses po ba dapat magpatawad? Dahil sa kultura ng mga Hudyo, may limitasyon lang sa pagpapatawad. Hanggang 3 lang o hanggang 4. Tingi-tingi lang, bilang lang. Kaya akala ni San Pedro, galanti na siya nung sinabi niyang 7 beses na siyang magpapatawad. Ngunit, sinagot ni Jesus ang mas higit pang kaysa sa mga binibilang. Jesus said, I say to you, not 7 times, but 77 times. Hindi ito yung inaasahan ni Pedro, sigurado ako. At dahil lalo na, hindi dahil lang kasi ito yung multiplication kung ilan ang 7 times 70 times. Because 7 sa ating Biblia means perfection. Doble mo pa. 27, ibig sabihin, magpatawad ng walang hanggan. Because in forgiving, there should be no limitation. Sa pagpapatawad, walang hangganan. Kaya nagbigay si Jesus ng talinhaga sa isang hindi marunong magpatawad na isang alagad ng isang maestro dito. Jesus narrated this parable not to teach us about the quantity of forgiving. Jesus is teaching us about the quality of why we should forgive. Kaya mali ang tanong ni Pedro, Panginoon, ilang beses po dapat akong magpatawad? Ngunit ang dapat ng tinanong ni Pedro ay, Panginoon, paano ba dapat ako magpatawad? Hindi ilan. The answer for this is that God places no limits in forgiving. Alam nyo, isa sa mga grasya natin bilang tao ay yung grasya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Tayo ay hirap magpatawad. Pero ang Diyos, kapag tayo lumalapit sa Kanya, hindi niya inaalala yung sakit na nadama niya sa pagkakasala natin. Ang lagi niyang inaalala ay, ngayon ay bumabalik ka na, papatawarin kita. At hindi ako magpapatawad lagi at lagi. Kaya sa araw na ito, simple lang ang imbitasyon ng Diyos. At ano yun? Magpatawad ka na. Madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Magpatawad ka na. Question, sino po yung taong matagal nyo nang hindi napatawad? Sigurado ako ang iniisip ninyo, yung kapitbahay na marites, yun ang hindi nyo na sigurong matagal na hindi mapatawad. O yung mga kapag-anak ninyo, lalo na yung mga kapatid ninyo, na naaalala lang kayo pag may kailangan sila. O yung mga anak ninyo na suwail, nahirap na yung patawarin kasi kinakalimutan na kayo. Sino ba yung matagal nyo nang hindi napatawad? Assignment nyo, uwi kayo sa bahay, tignan nyo sa sarili nyo sa salamin. Huwag nyo sabihin, ang ganda o huwag nyo sabihin, pogi. Hindi. Sabihin nyo, ikaw din. Ang pinakamatagal mo nang hindi pinatawad ay hindi lang yung ibang tao, kung hindi ikaw mismo. Today, we ask God, Lord, teach me to forgive. But also, let us ask God,
to teach us to forgive ourselves first. Marami na tayong mga bagay-bagay na hirap patawarin. At ang pinakamahirap na patawarin ay yung patawarin ng ating mga sarili sa mga bagay na nagkulang tayo sa Diyos. Alam niyo po, nung kami po ay nagkaroon ng immersion sa isang monasteryo sa Malaybalay, Bukidnon, ang tawag ng lugar ay Monastery of the Transfiguration, mga Benedictine monks. Sabi nila sa amin, mahirap ang magkaroon ng kaaway sa loob ng monasteryo. Dahil mula pagkagising mo lang palang ng umaga sa kama, ay kasama mo na yung taong ayaw mo. Wala kang choice. Sabay kayong magdarasal, sabay kayong kakain, sabay kayong maglilinis, sabay kayong magtatrabaho, at kahit bago matulog, magkikita at magkikita kayong muli. Makakasalamuha mo yung taong ayaw mo. Mula pagkagising ng umaga hanggang sa bago ka matulog sa kama. It's true. It is very difficult to forgive, but it is not impossible to do it. Mahirap magpatawad, pero hindi imposibleng magpatawad. Ang unang pinatawad ay tayo mismo. Sana huwag natin ipagdamot ang pagpapatawad dito sa iba. Kung ang Diyos nagpapatawad, magpatawad ka na. We pray this Holy Mass that we may become merciful children, like having a merciful Father in our lives. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad kahit mahirap. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad at patawarin ang aming mga sarili. Panginoon, sana hindi po kami magsawa na mahalin ka at ng iba dahil una mo kaming pinatawad at ngayon ibabahagi na sa iba. Amen.